Hello! Sa ngayon po, mahirap maging permanent resident sa Canada yung mga occupations na under Tier 4 and 5 o yung bang mga minimum wage earners. Pero guys, here's the good and a really big news. May ginagawa po ang Canada ngayon para magkaroon ng permanent PR pathway ang mga manggagawang nasa Tier 4 and 5. Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel and see the view. Stay tuned, guys. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito. Today, another topic about Canada at napakagandang paksa, guys. At napakaganda rin ang ating view. Andito po ako ngayon sa Lake Simcoe in Ontario, Canada, para sa ating weekend getaway with my family. Okay guys, kung kayo interesado sa ganitong paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa mahigit 100,000 na mga subscribers na nakasubscribe na. At kung hindi pa, please press the subscribe button. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, Imelda Leal, Ninette Lapira, Richel Dumalag, Neri Castro, Miss M, Celinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. Let's go na agad guys sa ating topic. Sana ma-enjoy nyo ang magandang view na ito ng lake. Andito guys kami sa isang cottage. Hindi namin sarili ito. We rented a cottage for a few days. At mag-enjoy kami sa pamamangka at iba pa. Anyway guys. Ito po ang balita. Napakagandang balita para sa mga Tier 4 and 5 workers sa Canada. At kasama na rin yung mga papunta pa lang sa Canada. Pero ang classification ay Tier 4 and 5. In the making ngayon guys, ginagawa po ngayon ng Immigration Canada ang isang initiative na magbibigay ng katuparan sa pangarap ng maraming mga Tier 4 and 5 workers para sila ay magkaroon ng PR program permanently. Ayan. Ang tawag po nila dito ay Forward Regulatory Plan for 2024 to 2026. Ito po ay magkikreate ng new permanent pathway para sa economic class ng Tier 4 and 5. Yan. Ang sabi ko po in the making kasi ginagawa nila ito ngayon and soon ay marirealize na. Ang init guys oh. Ganda ng araw sa lake. Sinasamantala po natin ang summer kasi isang buwan na lang at lalamig na naman po sa Canada. Anyway guys, back to our main topic. Una muna po, pag-usapan natin ano ba yung Tier 4 and 5. Ang TER po ay 5. Actually, 6 pala. Tier 0, 1, 2, 3. At saka 4 and 5. Yung pong Tier 0, 1, 2, 3, yun yung mga managers, yung mga tapos yun ng mga bachelor's degree, mga tapos ng master's degree, yun yung matataas ang mga posisyon. Pero, ang Tier 4 and 5 guys ay yung mga occupations na ang requirement lang po ay high school education, several weeks of training, no formal education pa nga po yung iba, no required education. At katulad po yan ng mga salespersons, mga factory workers, mga home child care providers, mga nasa healthcare, nasa mga hospitality industries, at mga nasa sales. Karamihan po yung mga laborer kung tawagin. Yan po yung Tier 4 and 5. At alam nyo guys, may mga probinsya po na mahirap silang magkaroon ng permanent residency. Why? Sapagkat sa ibang probinsya po ay mga highly skilled ang inuuna na bigyan ng PR program. Ayun. So, dahil dyan, marami po ngayong nandito na sa Canada na Tier 4 and 5 ay hindi pa po sila nagkakaroon ng permanent residency. Yan ang target ngayon ng tinatawag po na Forward Regulatory Plan for 2024-2026. Excited na ba kayong malaman kung paano ito gagawin? Paano mangyayari ito? Okay. Isa-isa lang. Dahan-dahan lang guys. Sa biglang tingin po nang nabalitaan ko ito, ang sabi ko, oh, so this is in line
sa plano ng IRCC na bawasan ang maraming mga temporary foreign worker na nasa Canada na hindi pa nagiging PR. Alam naman natin po yun, ano? Napakarami po ng nasa Canada na mga foreign workers hindi pa nagiging permanent resident. Ang gusto po ngayon ng Canada, maging permanent resident na sila para umunti po yung mga temporary dito na hindi pa nakaka-settle down as permanent. Another thing, gusto rin po naman ng Canada na mabigyan ng appreciation or pagkilala ang mga nasa tier 4 and 5 sapagkat sila mismo yung backbone ng economy. Sila yung mismong nagtatrabaho. Malaki ang kanilang ginagawang suporta sa ekonomiya ng Canada. So guys, maliwanag po yun, no? Na ito ay yung mga karamihan po ay minimum wage earners or mga semi-skilled, mga low-skilled, pero nandito na nagtatrabaho at tumutulong sa ekonomiya, sa workforce ng Canada. Ay yung mga padating pa lang, syempre makakasama rin kayo doon. Kung kayo po ay merong work permit na or you are still in the process of processing your work permit, your LMIA, at ang inyo pong tier ay 4 and 5, ito magiging tugon sa inyong tanong na ma-PPR po ba ako kahit ako ay tier 4 and 5. Yan guys, yan ang magandang sagot sa inyong katanungan. Ate Menchi, kailan? Kailan magsisimula itong sinasabi mong PR na ito for tier 4 and 5? May naririnig akong mga duck. Ayan. Yan ang magandang view guys. Yan ang magandang makita. Kaya tayo ay pumunta rito sa lake para makita natin ang nature ng Canada. Itong kinalalagay natin guys ay 2 hours na drive mula po sa City of Toronto kung saan ako galing. So, we drove for 2 hours para makita ang view na ito sa Lake Simcoe in Ontario. Okay, kailan magsisimula ito? Okay. Sa ngayon po sa pinalabas na impormasyon ng IRCC, meron silang timetable. Sa ngayon, they are in the process of paglalatag nito, ginagawa ito. And then, meron pala silang sistema na ang gantong mga policy ay kailangang ilathala sa Canada Gazette. At pagkatapos na mailathala sa Canada Gazette, ay saka ito magkakaroon po ng visa. Ayun. So sa ngayon, hindi pa po na ilalathala sa Canada Gazette. This coming fall, ay gusto nilang ipalathala ito or maybe after. Basta't ginagawa po ito ngayon in the making sa kasalukuyan. Okay? At pagkatapos, it will take effect. Kung kailan yun, hindi po naglalalayo guys. Hindi po malayo at ito ay marirealize. Okay? Hindi tayo magbibigay ng eksaktong petsa guys. Gusto ko ang IRCC ay magbigay, sila mismo yung magbigay ng eksaktong petsa. Another question, paano Ate Menchi? Paano kami makakasali? Tier 4 and 5 kami, matagal na kami rito, nakailang renew na kami ng contract, andito kami sa isang lugar sa Ontario, wherever, at nag-iintay kami ng PR program. Paano gagawin? Basta't po ang maliwanag, magkakaroon po ng isang clear pathway for PR. No? Hindi po nila sinabi kung it will be in the express entry. Pero ang sabi, it will be an economic class. It could be in the express entry. It could be in the provincial nominee program. It could be in any program na kanila pong sasabihin sa atin. Wala pang masyadong linaw. Pero ang importante po dito ay kailangan ready ang inyong mga documents. Ano ba yung mga posibleng documents? Number 1 na po siyempre dyan ang inyong work experience. Kung sinasabi niyo kayo ay nasa Canada na, nagtatrabaho na kayo sa Tier 4 and 5, kailangan meron kayong work experience, meron kayong certificate of employment na ready na gamitin once na ito ay sinimulan. For sure, magkakaroon din to guys ng English test. Yun! Pero syempre, pagka ganito pong mga Tier 4 and 5, hindi nila tataasan ang requirement for English test. Maybe it would be just maybe 4, level 4. Hindi pa ho sure, no? Akin lang yun na, iniisip-isip ko lang yun na posibleng ganun. Pero yan ang definitely na kailangan ninyo, ang inyong work experience, kung ilang taon, hindi pa po nila sinasabi, at saka yung English test ninyo, kung anong level, hindi pa po nila sinasabi. Ano pa? Ano pang masasabi natin? Tingin ko po ay kasama ito sa mga main announcement
ngayong fall. By November 1, naka-schedule na mag-announce si Minister Mark Miller ng Immigration. He's scheduled to announce the immigration target of the administration. And he's scheduled to announce the rules ng new caregiver program at maaaring kasama ito sa kanilang i-announce by November 1. Yun po'y guess ko lamang. But, ang sabi nila, this fall. And it could be before November or on November 1. Okay, guys? Kaya abangan po natin. Malapit na yun. Ilang buwan na lang. So, naniniwala ba tayo na magkakaroon nito? Of course, naniniwala ako. Once po na ini-announce ng immigration, yun po'y nakaplano na nila. In the bag na. Ngayon, ano ang impact nito guys ng programang ito? PR Pathway for Tier 4 and 5. Ano ang impact nito? Number 1 guys, para sa Canada, mariretain ng mga sektor ang magagaling na workers na nandito na at nagtatrabaho na at tested na marunong sa mga industriya na yan. Healthcare, factory, manufacturing, logistics, yung mga warehousing, yung mga hospitality, yung mga food and beverage, nandyan ang napakarami nating mga workers. Tested na nila na marurunong na at mariretain nila ang mga workers na yan sapagkat magsesettle na sila permanently dito. Yan, kung sila ay magiging PR na. Okay? Yan ang isang magandang impact. Hindi ho magsasuffer ang economy sapagkat nandyan na ang mga workers. There will be no shortage sapagkat nandyan na ang mga workers. And number 2, isang impact po nito is ang impact sa mga manggagawa at sa mga pamilya nila. Napakagandang impact. Ano yon? Ang pag-unlad, ang pagiging settled, ang pagiging relaxed, ang pagiging andito ka na, hindi ka na mag-iisip ng pauwi-uwi ka at patapos-tapos ang iyong kontrata, di ba? Yun. So, ang impact niyan po ay isang positibo at magandang kahihinatnan ng mga manggagawa. Okay? Kasama na siyempre mga manggagawang Pilipino. So, that's the good news, guys. Specific economic pathway for Tier 4 and 5 soon magkakaroon tayo sa Canada. Good luck to everybody. Kung nagustuhan niyo ang ating topic guys ngayon, please subscribe to my channel and thank you sa mahigit 100,000 nating mga subscribers na nakapag-subscribe na. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. And thank you po sa ating mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, Imelda Leal, Ninette Lapira, Richel Dumalag, Neri Castro, Miss M, Celinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. O yun na muna guys. Thank you very much mula po rito sa Lake Simcoe, Ontario, Canada. Si Ate Menchie nagsasabing salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod. Punta muna ako sa lake. Mamamasyal muna ako. Bye!